nagkamali ako dati sa ganitong paniniwala. Kaya, huwag gayahin. Okay. No, so, kakaiba yung video na ito. And, seryosong usapin. No, kasi, pag-usapan din naman natin kahit paano yung buhay pag-ibig ko. Na isa sa mga nangyari or sa mga naranasan ng aking sarili, no, sa larangan ng pag-iibigan. So, way back 8 or 7 years ago, no, kasi may nakilala ako na babae, but ang problema kasi nagkaroon ako ng mindset na once na may makilala pa akong babae ay magseseryoso na ako. Gusto ko na siyang seryosohin, gusto ko nang pakasalan, gusto ko nang mag-settle down na kaming dalawa. No? So, yun po ang nakatatak sa isipan ko dahil ito lang din yung isang rason. Galing din ako noon sa isang hiwalayan, which is broken hearted ako that time. No, na ang dami kong ininvest, ang dami kong hirap, dugo at pawis na nilaan sa relationship na yon. But yung ending is nagkahiwalay pa din. So nasayang ang lahat-lahat ng yun. Na ang buong akala ko is baka may pagkukulang pa rin ako, na baka may mga pagkakamali pa rin ako. Kaya sa next chapter ng pagmamahal na gusto kong pasukin ay gusto ko hanggat maaari ay sana hindi na ako magkamali at saka sana hindi na ako magkukulang. Kaya yun, doon ako pumasok na kailangan ko nang magseryoso, kailangan ko nang seryosohin yung taong makikilala ko. So, and then ito, eventually, may nakilala nga ako. So, meron na akong mindset na ganun, utol. Kasi seryosohin yung taong ito. But, nung naging kami na, is ang daming mga sinyales na nagpapakita sa akin o pinaparana sa akin, pero ang lahat ng ito ay binabaliwala ko lang. Dahil nga ulit sa meron akong mindset na gusto ko kasing seryosohin yung taong ito. So naging bulag ako doon, utol. No, yung red flags na ito is napakadami. Isa pala siyang sinungaling, ang dami niya palang tinatago. No, ang dami palang meron siyang something sa sarili niya na hindi niya sinasabi sa akin. Hindi ko na lang din sasabihin dito, no. Pero yun na nga, medyo masakit kasi mas ako pa yung nakakatuklas. No, kasi pagdating sa relationship, utol, ang karapat-dapat ay in advance, kung pwede lang ay sabihin mo na ito sa partner mo kung ano man yung meron na problema sa buhay mo. Para malaman na ng partner mo, lalong-lalo na sa status ng buhay mo. Para hindi na siya mabigla. Kasi kung itatago mo ito, isa lang din itong pagtatraidor. Kumbaga pa, hinuhulma mo yung partner mo sa paniniwalang mali or hindi tama or hindi pala totoo. So yun po ang hinulma niya sa akin, hindi pala yung totoo. Ang lahat ng nalalaman ko about sa kanya, based lang din sa mga sinasabi niya. Pero based din pala sa karanasan ng taong ito, na ako pa mismo ang nakatuklas, ay sobrang layo, no, ng pinapakilala or ng pagpapakilala niya sa sarili niya compare sa tunay niyang naranasan sa past niya. So sabi ko, hindi pwede ito. Kasi yung isa nga dito, utol, is sabihin ko na lang sa inyo, no, meron pala siyang anak, no, na hindi ko alam. So ang problema is pupunta-punta pa siya doon sa tatay ng anak niya kasi yung anak nila is nandoon sa lalaki. So sabi ko, sablay to. Kaya pala nawawala siya sa akin noon na kung minsan hindi nagpapaalam, na kung minsan umaalis na hindi na sinasabi kung saan siya pupunta dahil nga pala doon. So talagang mabubulagan ka, utol, kung may ganito kang mindset na gusto mo nang magseryoso. No, and I know ang daming kagaya neto na dahil sila ay sawi or broken hearted, dumadaloy na pumapasok sa kanilang isipan na sana next time magiging okay na ang lahat-lahat, kaya seseryosohin ko na yung taong yun kung sakali. Which is, ang isang leksyon na natutunan ko doon, utol, ay maling-mali pala yung
magkaroon ka ng mindset na pangunahan mo na, seseryosohin mo na agad yung taong makikilala mo. No? So, ang aral din na nakita ko doon ay dapat kilalanin mo pala muna ng husto yung tao bago mo seseryosohin kung seseryosohin nga ba o hindi. No? So, pero pangit din naman kung hindi seseryosohin. Na kundi, puputulin na lang yung relationship. Once na matuklasan mo na yung taong ito is hindi naman pala kaaya-aya, seryosohin. Para hindi na siya mag-aksaya ng oras niya na at the same time, hindi ka rin mag-aksaya ng oras mo. So yun po ang mali ko noon, utol, na sinisiwalat ko sa inyo para madagdagan pa yung kaalaman ninyo. Lalong-lalo na sa meron ng mindset na ganito na for the next chapter ng relationship ko ay magsiseryoso na ako sa taong yun. So please lang, hanggat hindi nyo pa na-met, hanggat hindi nyo pa nakilala yung taong ito, huwag na huwag muna kayong magkaroon ng mindset na seryosohin yung taong ito. Kilalanin nyo muna, utol. So maling-mali po yung ganong mindset ko noon. That's why sinisiwalat ko sa inyo, sinishare ko sa inyo. So isa pa lang po yun, no, sa mga naranasan ko sa buhay ko. Actually, ang dami pa. No, ang daming sablay, ang daming, alam nyo na, may mga in-experiments pa tayo. So, please lang, ang akin lang dito, no, kasi ang dami talaga naming natatanggap na mga mensahe na humihingi ng advice. And isa na nga dito ay dahil sa may ganitong mindset na gusto na nila kasi magseryoso, na gusto na kasi nilang mag-settle down, na gusto na kasi nilang magkaroon ng magandang pamumuhay. Ang ganitong klaseng pinaplano or binabalak or achievement, no, is hindi po ito minamadali, utol. Kusa lang po ito dumarating. And hindi rin natin kailangan i-wish, hindi rin natin kailangan ipanalangin. Kasi kung gugustuhin talaga ng tadhana na para sa iyo yung taong ito, hindi mo po yan maiilagan. Hindi mo po yan maiiwasan. No, so kung pwede lang, huwag na huwag kayong magmadali, huwag na huwag muna kayong maging atat na para magseryoso na kaagad sa isang relasyon. Kasi since 2017 or 2018, no, nung nagsimula kaming magbigay ng payo or advice dito sa YouTube, ay ang dami-dami na po naming natatanggap na may ganitong kaso or ganitong case. Na gusto talagang magseryoso, nagmamadali, lalong-lalo na yung mga lagpas na sa kalendaryo. Sa totoo lang mga utol, ang dami-dami po naming nakakausap na gustong kumalas sa relasyon, na nahihirapang kumalas sa mga partner nila. And ikaw ngayon, nagmamadali. Kaya mag-isip-isip ka, no? Na kung pwede lang sana, no, ipagpanalangin natin na hindi ka makatagpo ng taong sisirain lang yung future mo. Okay? So yun lang po ang gusto kong isiwalat sa inyo. No, sana huwag na huwag ninyong gayahin. Okay? So yun po mga utol, sana ay nakatulong talaga yung video na ito. And then sa may mga katanungan pa dyan, lalong-lalo na sa past ko, no, just leave a comment din yan sa ilalim and gagawan pa natin yan ng next payong videos. Okay? So yun po mga utol, maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless, and medyo seryoso tayo ngayon, ha. Babush!